Naisip niyo na ba kung anong nga ba ang mangyayari sa end of the world ayon sa ilang paniniwala? Well, ngayon, susubukan nating himayin ang isang napakakomplikadong vision ng hinaharap base sa isang detalyadong theological framework. Alam nyo, sa pinakasentro ng lahat ng ito, may isang konsepto na talagang bumihag sa isip ng mga mananampalataya for centuries. Ito yung pangako ng isang 1,000-year reign of peace dito mismo sa Earth. Ayon sa source material natin, hindi lang to basta-basta isang ideya. Para sa mga naniniwala, ito yung ultimate hope. Ito yung talagang pinakahihintay na katuparan ng buong kasaysayan. Pero paano ba natin dapat intindihin to? Kasi hindi pala siya ganun kasimple. May tatlong major interpretations at dito na nagiging mas interesting ang usapan. Okay, tingnan natin tong chart. Dito natin makikita kung bakit may iba't ibang pananaw. Una, yung post-millennialism. Medyo optimistic to kasi naniniwala sila na unti-unting gaganda ang mundo dahil sa ebanghelyo at pagkatapos nun, saka babalik si Kristo. Sunod naman yung amillennialism. Para sa kanila, yung kaharian, espiritual lang, nangyayari na raw ngayon sa puso ng mga tao. At panghuli, yung premillennialism, at ito yung focus ng source natin. Sinasabi dito na kailangan munang bumalik ni Kristo in a very dramatic way bago maitatag ang isang literal na 1,000 taong kaharian dito sa Earth. So dahil yung premillennial view ang sinusundan ng source natin, meron itong inilatag na napaka-espesipikong timeline ng mga mangyayari bago dumating ang kahariang yan. Okay, dito sa roadmap na to, nagsisimula ang lahat sa isang 7 taong panahon na tinatawag na tribulation. Pansinin nyo, sa simula, lilitaw daw ang isang tinatawag na Antikristo. Habang tumatakbo yung unang 3.5 taon, may mga propesya, may mga pagsubok, hanggang sa umabot sa gitna. Basically, itong buong panahong ito yung parang final gateway bago ang ikalawang pagbabalik. So para sa mga mananampalataya, ayon sa framework na to, malinaw ang dapat gawin. Una, kailangan nilang magtiis at manatiling tapat sa mga pagsubok. Pangalama, may lugar ng kanlugan kung saan sila proprotektahan. At yung huling hakbang, yung tinatawag na rapture o pag-akyat. Ito raw yung susi para makaiwas sa huling serye ng mga matitinding paghatol sa mundo. So sa kanyang pagbabalik, inilalarawan na magkakaroon ng isang huling, malawakang labanan. Dito na raw niya tatalunin yung mga puwersa ng Antikristo at ng bulaang propeta. Sila yung mga major villains kumbaga sa kwentong ito. At kapag natalo na ang mga puwersang yon, si Satanas mismo, ayon sa source, ay igagapos at ikukulong sa loob ng 1,000 taon. Dito na opisyal na magsisimula ang Millennial Kingdom. Okay, so ito na siguro yung part na pinaka-inaabangan natin. Ano nga bang itsura ng buhay sa loob ng 1,000 taon na yan? Anong feeling na mabuhay doon? Ayon sa source, para daw itong bumalik tayo sa Garden of Eden. Isipin nyo, yung leon, payapang kasama ng tupa. Lahat ng sakit, gagaling. At yung haba ng buhay, babalik sa dati. Yung 100 taong gulang daw, ituturing pa lang na bata. At ang pinaka-wild sa lahat, walang mamamatay sa loob ng 1,000 taon na yun. At dito, may isang interesting na hierarchy. Yung mga banal na namatay para sa kanilang pananampalataya, sila yung bubuhayin muli para mamahala kasama ni Kristo. Samantalang yung mga nakaligtas naman sa tribulation, sila yung magiging mamamayan ng ipinanumbalik na mundong ito. Pero, akala nyo ba tapos na ang kwento? Hindi pa pala. Yung 1,000 taon na yan, hindi pa pala yun ang pinaka-ending. Inilalarawan ng source na pagkatapos ng 1,000 taon ng kapayapaan, may isang huling pagsubok. Papakawalan daw si Satanas at makakapagtipon pa siya ng isang hukbo na sasalungat sa Diyos. Tinatawag silang Gog at Magog para salakain ang banal na lungsod. Pero itong rebelyon na to, mabilis lang. Agad-agad itong wawakasan. Isang apoy daw mula sa langit ang tatapos sa lahat at dito na mangyayari ang final, permanenteng pagkatalo ng kasamaan. At pagkatapos niyan, dito na magaganap ang The Great White Throne Judgment. Ito na yung final judgment kung saan lahat ng tao mula pa sa simula ng panahon ay hahatulan. Dito raw magkakaalaman kung sino ang mapupunta sa buhay na walang hanggan at sino yung haharap sa ikalawang kamatayan. Sa huli, itong buong roadmap ng hinaharap ay isang napakalakas na source ng pag-asa at the same time, babala para sa mga naniniwala. At iniiwan tayo nito ng isang tanong. Bakit nga ba tayong mga tao, napakahilig natin sa mga ganitong kwento na nagbibigay kahulugan hindi lang sa ating kasaysayan, kundi pati na rin sa ating ultimate destiny?